Good evening, dear friends. Welcome to the evening edition of Daily Radio Devotion on Big 101.5 FM. As the day went down, join me, I'm Pastor Michelle, for a time of solace, prayers, and contemplation as we seek spiritual nourishment through the teaching of the Bible. So let us pray. God, Heavenly Father, once again, we thank you, we honor you. We give you praise and honor you, Father God. Salamat, Panginoon, sa iyong habag, biyaya at pagpapala, Panginoon, ay pinagkaloob niyo po sa amin. Tunay nga po, Panginoon, na napakabuti niyo po sa bawat buhay po namin, Ama. Kaya po sa oras na ito, hayaan niyo po, Ama, na ikaw po ang manguna sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita na ginagamit niyo po, Panginoon, ang radio station na ito. Patuloy kang kumilos, Panginoon. Bigyan niyo po ng spiritual ears, Lord, ang mga tagapakinig, maging ang mga nanonood sa live po, Panginoon, ng FB. Father God, kumilos ka, your Holy Spirit. We ask you humbly, Panginoon, na manguna ka sa bawat isa po sa amin. And myself, Father God, hindi po ako ganun kadunong, but Lord, I trust in you na ikaw po ang mangungusap, Panginoon, sa oras na ito. Nawa ang aming mabuting balita na pagbubulay-bulayan sa oras na ito na magkaroon, Ama, ng pagpapala sa bawat buhay po namin. Ito po, O God, ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So thank you so much for the opportunity na ako po ngayon in behalf of my husband, Pastor Edward, na ako po ang kanyang inatasan para sa oras na ito na ako po ang magbahagi ng mabuting balita sa ating Panginoon sa oras na ito. So, ang aking itatopic for this night ay patungkol sa ating pananampalataya. Cultivate our faith or cultivate your faith. Linangin ang ating pananampalataya. So, sa kasalukuyan kasi marami tayong mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay po natin na minsan nadadaya na tayo ng kaaway yung ating pananampalataya. Instead na tumaas, bumababa kasi nangingibabaw yung fear over ng faith. So kailangan yung faith ma-over po natin yung ating takot. So in Psalms chapter 37 verse 3 to 4 and verse 3, sabi po dito, trust in the Lord and do good. Dwell in the land and cultivate faithfulness. In verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. So tunay nga po, mga kaibigan, na kapag talagang tunay ang pananampalataya mo sa Panginoon, magta-trust ka sa Kanya talaga. And basahin ko po sa Tagalog version, sabi po dito, umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. In verse 4, kayaway mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay iyong makakamtan. So, purihin po ang Panginoon sa salita po niya. Tunay nga po na kapag tayo sa Diyos umasa, manahan tayo sa Kanya, sa kanyang lupain, tayo po ay maliligtas. Kahit anong problema, anong pagsubok na ating nararanasan sa bawat buhay po natin, tunay kapag ikaw ay umasa sa Panginoon, ang kaligtasan ay papasaiyo. Sabi po sa verse 4, kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Amen. Tunay po yon na kapag kayawi mo hinanap, lubusan kang nagtiwala sa Kanya, kaligayahan mo, pangarap mo, iyong makakamtan. So, ang tao, limitado lang ang kaisipan, limitado lang. Pero po pag sa Lord, unlimited po yun. Bagamat yung panukala, plano mo, gustong-gusto mo nang gawin, pero kapag hindi pa kalooban ng Diyos, ay hindi mo pa talaga makakamtan. Pero sabi dito, yung kaligayahan mo, kahit nasa gitna ka na ng pagsubok, nasa gitna ka na ng suliranin, sa gitna ka ng sakit, karamdaman, kapag sa Lord mo hinanap yung kaligayahan, yung pangarap, ay yun po talagang makakamtan. So, for me,
as a Christian, di pa ako ganun katagal bilang isang Kristiyano, pero ranas na ranas ko na yung pagpapala talaga ng Diyos kapag talagang nandoon yung lilinangin mo talaga yung pananampalataya mo sa Kanya. Huwag kang bibitaw kahit anong pagsubok, kahit anong unos. Kahit nga sabi po, nasa bingit ka na ng kamatayan, sa bingit ka ng sakit kiramdaman. So i-entrust mo talaga sa Panginoon. At sabi po dito, may 5 po tayong pag-uusapan, how to cultivate your faith. May 5 po tayong pag-uusapan dito. So una po, stay connected. Ayan, syempre po, kapag hindi ka konektado sa Panginoon, sobrang mahihirapan ka. Sabi po dito sa Juan chapter 15 verse 7, sa verse 5 po, ako ang puno ng ubas at kayo ang sanga, ang nanatili sa akin at kayo sa Kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. In verse 6, ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay itinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyong aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Purihin po ang salita ng Panginoon ulit. So tunay nga po na we still connected to the Lord. Diba po ang puno ng ubas, kahit ano pong sa mga plantitas dyan, diba? Kapag ang iyong mga halaman ay may naputol na sanga, so yung naputol na sanga, matik po yun, ayun ay matutuyo. So ganun din po tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang lingkod ng Panginoon. Kailangan tayo maging connected. Nakakabit po tayo sa puno. Sino po ito? Wala pong ibang ating Panginoon. Exercise mo po yung faith mo. Kasi mahirap po dito Ang nanatili sa akin at ako sa Kanyang siyang nagbubunga ng sagana. So ibig sabihin, kapag kahit anong unos ng problema mo, kahit anong suliranin mo, kapag still you are connected to the Lord, kayang-kaya mong lutasin, kayang-kaya, ma-overcome mo ang lahat, makakaya mo. Kahit sabihin mo, nakakaranas na ako ng depression, anxiety, but Lord, ikaw pa rin talaga. Mananatili po ako sa iyo. Kaya ito po, I encourage everyone sa mga tagapakinig natin dyan. Minsan, tao lang tayo nakakaranas talaga ng panghihina, pero kapag ikaw ay nanatili sa Panginoon, walang mintis. Sabi po dito sa verse 6, ang hindi nananatili sa akin gaya ng sanga ay tinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagis sa apoy at nasusunog. So di ba po, kapag hindi tayo na nakakonect sa puno ng ating Panginoon, sobrang mahihirapan ka. Kunting problema lang, bibigay ka na. Pero kapag ikaw ay nakakonect sa Lord, lalo na kapag yung prayer time mo, yung devotion mo talaga sa Lord ay wala, hindi mo talaga, hindi ka pumapalya. Kahit anong bagyo na dumating sa buhay mo, you still connected to the Lord. Hindi ka basta-basta maggagapi ng kaaway. Sabi po sa verse 7, kung nananatili kayo sa akin at natitili sa inyo ang mga salita, hingin ninyo anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Totoo po yun. Kailangan nating manatili ang mga salita ng Panginoon. Ito lang po yung personal testimony ko. Every time na nakakaranas ako ng kaisipang negatibo, panghihina, spiritual, panghihina physical, kasi galing po tayo sa sakit kiramdaman. Kapag ikaw ay nanatili sa salita ng Panginoon, nandoon, binibigyan ka ng pag-asa ng Panginoon, binibigyan ka ng sapat ng kalakasan ng Diyos. Kahit pagod ka na, kahit nahihirapan ka, pero salamat. Dahil sabi nga po doon, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Hindi man ngayon,
Hindi man bukas, pero maniwala po tayo sa mga susod na araw, makakamtan po natin ang ating minimiti sa ating buhay. Sapagkat ang plano, ano kala mo, still, yung pangarap mo sa buhay, nandyan lang yan, pero kailangan may process. Hindi basta-basta yan ibinibigay, hindi yan basta-basta mo nakukuha. Manatili ka lang sa Panginoon. So yun yung nai-exercise, paano makultivate, paano linangin yung pananampalataya mo, para mo makamtan ang tagumpay ng ating buhay. Sabi pa nga po sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 17, palagi kayong manalangin. Stay connected in prayer. Kahit anong sitwasyon ng buhay mo, minsan mahirap talagang lumuhod. Mahirap manalangin kapag mayroon kang nararamdaman, kapighatian, sakit kiramdaman, yung pain sa heart mo, pero sabi dito is stay connected in prayer. Kasi nandyan ang Lord, nakikita ka niya. Sabi nga po ng mga preacher, kapag wala pang kalyo ang iyong tuhod, huwag kang tumigil sa panalangin. Lalo na paggising mo sa umaga, you kneel down in the Lord. Sarap manalangin sa Panginoon. Yung prayer na talagang alam mo nandiyan ang Panginoon para sa iyo, hindi yung prayer, Lord, thank you so much for this morning. Salamat, patnubayan niyo pa ako. In Jesus' name we pray, amen. It's enough. But no, kailangan magbabad ka ng panalangin. Give time to the Lord to pray. Kaya kailangan natin wake up in the early in the morning to pray. Ako po, salamat sa Panginoon dahil binibigyan niya talaga ako ng panahon. Siguro talaga dahil hindi nga po ako nagtatrabaho ngayon, talagang may panahon ako to pray and pray. Umaga, pagkagising, tapos pag nandun kami sa, tinatawag ko na yung prayer mountain talaga lalo na pag mga umaga na yan, after namin mag-exercise, mag-jogging ng aking partner, dun kami bumubugbog kami ng panalangin. Sobrang sarap. Kasi hindi natin alam na hindi lang talaga yung sarili mo ang pinapanalangin mo. Marami kailangang ipanalangin. Bansang Pilipinas, kapwa mo lingkod, mahal mo sa buhay, kapatid mo sa pananampalataya, kapatid mo sa laman, lahat. 10 ng iyong pamilya kailangan mo yung iluhod sa panalangin. Kasi mas masarap na maraming maglingkod. Hindi lang po tayo makaranas. Maraming kailangan na panalangin, lalo na sa may sakit kiramdaman. Salamat sa Panginoon dahil yung buhay ko po, buhay na patotoo dahil nga po talagang pinagaling ako ng Panginoon. Through my faith, talagang lininang ng Lord ang aking pananampalataya sa Kanya. Purihin po ang Lord. Every time may tumawag sa akin, Pastora, please pray for my kids, pray for me, ganyan-ganyan. Minsan napupuntahan ko po talaga kung hindi man through text, through chat, through voice over. Yan talagang kailangan po natin. Sapagkat sabi po dito palagi kayong manalangin. Hindi lamang po tayo nananalangin kapag tayo po ay may pangangailangan. Kasi minsan po sabihin na ng Lord, ang tawag nyo na sa akin, Panginoon, hindi na Panginoon. So hindi lang tayo tatawag, hindi lang tayo magpipray sa Lord kapag tayo ay may hinihingi. Kailangan magpray tayo, papasalamat sa Lord, purihin natin ang Lord. Lahat aspeto ng buhay mo, you pray to the Lord. Yan po, kailangan natin mag-stay connected in prayer. So number 2 po, practice patience. Ayan. So ang iba po kasi, kaya hindi nalilinang yung pananampalataya kasi wala pong pagtsatsaga. So, kailangan din po natin, i-practice po natin yung pagtsatsaga natin. Sabi po dito sa Romans chapter 12 verse 12, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. So, nabanggit na naman po mga kaibigan yung manalangin. Sabi dito, magalak kayo sa inyong pag-asa. So, sabi nga po, kapag may buhay, may pag-asa. Hindi porket may problema ka ngayon, wala na, yun na yung end ng life mo. No. Ako po, during that time na ako po ay nasa banig ng karamdaman, I pray to the Lord, sabi ko, Lord, may pag-asa pang buhay ko. Living testimony, sinabi ko po talaga yan. Lord, kung kukunin mo din lang naman ako,
nasa banig karamdaman, ayoko, kunin mo ako Lord na naglilingkod sa iyo, nakatayo sa iyong harapan na nagbabahagi ng salita ng mo. Kaya sabi ko may pag-asa pa. Salamat sa Panginoon na ibinig ka loob niya. Practice talaga yung patience, yung pagtsatsaga, yung paglilingkod kasi hindi po instant. Sa bawat panalangin mo nandyan ka agad, marireceive mo. Meron pa nga po dyan eh. Ang tagal-tagal mo nang ipinanalangin. Pero ang kasagutan, no. Kasi 3 bagay lang po yung sa prayer po natin. Yes, wait, and no. Yes, kapag talagang kalob sa iyo ng Panginoon. No, kapag hindi. Yun po yung medyo masakit, no? Sa prayer po natin. Sobrang tagal mo na pong pinapanalangin pero no pa rin po yung sagot. Pero po dun sa isa, sabi niya, wait. Until such time, in due time, in God's perfect time, ibibigay talaga sa iyo ng Lord. Sabi dito, magalak kayo sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian. So yung process po kasi, hindi po yan basta-basta. Sabi nga po, kapag ang isang bagay, madali mo lang nakuha, madali din lang yung mawala sa iyo. Pero kapag mayroong tiyaga, paghihirap, nandun yung tulo ng pawis, pagod, puyat, nandun lahat. Di ba po? Mas masarap po talaga yon. So, hindi po lahat na nakakaranas na, oh, thank you Lord, this is my blessing. Yan, sasabihin pa nila. Yan, lagi yan po sa church. Practice na yan. Parang nakikita ko na. Kapag maraming blessing, yan, nag-uunahan to testify. Pero pag wala, parang ang hirap mga tumayo. Nasaan yung pagtsatsaga po natin sa panalangin? Nasaan po yung pagtsatsaga natin na paghintay ng pag-asa? Kaya po lagi po nating alalahanin yung 3 bagay kapag kayo ay nanalangin. Wait, yes, or no. So hope na ang lagi pong prayer natin kapag hindi pa naman sinasagot ng Lord, just wait. Ito po yun. Magtiyaga po tayo. So number 3 po, basahin ko po sa Efeso chapter 4 verse 2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. So kasama din po ito sa practice patience. Yon. Kailangan po natin na sa pagtsatsaga, laging may pakumbaba, humbleness, mahinahon, matyaga pa rin. Kahit hirap ka na, alam mo po yun na minsan, Lord, hanggang ganito na lang ba kami? Pero no. Kapag ikaw ay walang mintis sa iyong panalangin kasi nakikita ng Panginoon kung ano yung sa puso mo. Nakikita ng Panginoon kung gaano ka na naghihirap. Diba? Isa pong halimbawa yan, kami ni Pastor Ed. Ang ganda ng forma ni Pastor Ed. Naka-Amerikana. So, nakadress naman ako. Pagdating namin sa highway, magtutulak din lang ng bala ko ng tricycle. So, I pray to the Lord. Sabi ko, Lord, hanggang kailan? Kaming ganito. Nagpipray naman po kami. Pero sabi nga po, may takdang panahon, in God's perfect timing, ibibigay sa iyo ng Lord. Magpakumbaba ka lang. Maging mahinahon ka lang. Magtiyaga ka lang. At sabi pa nga po dito, magmahalan kayo at magpasensya isa't isa. Ayan, yun po yung practice mong patience mo sa ating mga asawa. Magtiyaga po tayo sa ating mga anak. Tiyagaan po natin. Sapagat alam po natin, hindi masasayang, lalo na po sa ating paglilingkod sa Panginoon. Magtiyaga ka. Kasi po hindi po masasayang ang mga ginagawa natin sa ating Panginoon. At ang pangatlo po, continue your faith. Patuloy ka sa pananampalataya. Kasama po ito sa paglilinang ng iyong pananampalataya. Sabi po sa Colossus chapter 1 verse 23, subalit, kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na kung si Pablo ay maging tagapangaral ng magandang balita. Ito na ipinapahayag sa lahat ng tao sa mundo.
Isa pa pong parte ng ating pananampalataya na magpatuloy po tayo. Diba sinabi po kanina, stay connected, practice patience. Ito naman po, magpatuloy sa pananampalataya mo, sa pananambahan mo. Sipin mo na lang, ay pabalik-balik na lang ako kay sister, kay brother ng Bible study. Hindi pa rin dumadalo. So, magtiyaga ka. Darating ang oras at panahon na ang Lord na lang ang bubulong sa kanya at siya mismo ang magdadala sa simbahan. Kung sobrang tagal mo na sa panalangin mo dun sa mahal mo sa buhay na hanggang Lord, kailan magbabago ang aking mahal sa buhay, ang aking asawa, ang aking anak, manatili ka lang sa iyong pananampalataya. Maging matatag, tapat. Sabi po dito sa Kolosas, subalit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang ang pag-asang dulot ng magandang balita na naririnig. Dahil po sa salita po ng Diyos, sa mga salita po niya, dun ka lang, mag-stay connected ka lang sa mga salita ng Panginoon. Lord, may pag-asa pa. Hindi lahat ng oras na mababaliwala ang iyong ginagawa. Kaya salamat sa aming pananampalataya, sa ating pananampalataya ng bawat isa. Kahit alam mo na minsan may nakikinig pa ba kaya sa akin sa pangangaral sa kalsada? Sabi po, ang mga tao minsan na lang pumasok sa simbahan. Pero kaya dalhin na lang natin ang salita ng Diyos sa mga social media. Salamat sa oras pong ito, sa ganitong sitwasyon na may radio station na talagang nais na maibahagi ang salita ng Panginoon. Isa din po itong ang pananampalataya ng mga tao. Salamat po sa buhay ni Dr. J na ginamit po siya para po to continue to spread the word of God. Maraming makarinig sapagat ito po ang kailangan. Huwag pabayaang ang dulot ng pag-asa ng salita ng Diyos na hindi marinig ng sanlibutan. So kailangan po natin magpatuloy lang po tayo sa pananampalataya, magtiyaga. Kahit alam mo minsan inisip mo, may pag-asa pa kaya? Meron po. Huwag lang po tayong tumigil. Huwag lang pong tumiklop ang iyong mga paa. Huwag lang tumigil ang iyong mga bibig. To spread your word. Huwag lang mapagod yung kakadot-dot mo ng salita ng Diyos para isend mo sa iyong mga loved ones. Sa timeline ng Facebook mo na mayroon kang word of God kasi someday may makakabasa niyan. Makakaunawa sa iyong salita. Malay natin yung share mo ng salita ng Diyos, yung mabuting balita. May nakarinig, may nakabasa. Diba po? So kailangan po natin magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya. And number 4, root yourself in truth. Yan. Yung ugat po, yun ang katotohanan. Kung paano mo po naranasan yung pagpapala ng Diyos sa buhay mo, yung himala sa buhay mo, yung pagpapala. Hindi lang pagpapala, pagsubok. Kung paano mo po napagtagumpayan. Kasi sabi nga po ng iba, bakit kailangan magpasalamat sa pagsubok? Bakit kailangan pasalamatan ng problema? So yan nga po mas masarap pong magpasalamat sa problema. Bakit? Dahil po kung hindi ka po binigyan ng problema, hindi po malilinang, hindi po makukultivate yung pananampalataya mo. Sabi po sa Colossus chapter 2 verse 7, magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat. O diba po, nabanggit po yung word na pasalamat. Sabi ng iba, bakit kailangan magpasalamat sa problema? Ay problema na nga, pasasalamatan mo. Pagsubok na nga, pasasalamatan mo pa. Pero hindi po natin alam. Dahil sa pagsubok, sa problemang naranasan mo, dito ka pinagtitibay, dito ka nilinang, dito na cultivate yung pananampalataya mo. Na hindi lahat ng oras nasa ilalim ka. Kaya ko po, ang buhay ko ay lagi kong inihahalin tulad sa ladder. Hindi po sa gulong. Ayaw ko po ng gulong Kasi po pag ang gulong, inihalang tulad natin yung buhay po natin sa gulong. Ikot po yun, diba?
Pag nasa taas ka, okay lang po. Paano kapag nasa ilalim ka? Mas mahirap pag nasa ilalim at lalo nang mahirap kapag nandun ka lang sa gilid kasi nakakabit. Ako po, lagi ko pong inihahalintulad ang aking buhay sa ladder, sa hagdan. Kasi lagi ko pong nakatuon ang aking paningin sa tuktok ng tagumpay ng Panginoon. Sa lagi ko lang sinasabi, Lord, bagamat sa step na ito nakaranas ako ng kapighatian, pagsubok, problema, sakit kiramdaman, it's okay Lord. Dahil alam ko, pag apak ko sa pangalawang step, nandoon ako ulit magtatagumpay. Hanggang maranasan ko po ang iba yung pagpapala, iba yung habag ng Diyos. Kasi mas mainam na yung pagpapala sa iyo ng Panginoon ay unti-unti mong nararanasan kaysa yung isang balugsok lang. So medyo po mahirap yon. Napakasarap na ang bawat step ng hagdan na nararanasan mo, nandoon yung po yung pagpapala ng Panginoon. Kasi yung root na sinasabi, yung katotohanan ng iyong sarili nasa baba. Diba po? Haba kang tumataas ng tumataas, nagiging matatag ka, lumalago ka. Amen po. Lalo mong nakikilala ang Lord, deeply na nakikilala mo ang Lord. Lagi mong kinakausap. Sa mga kananayan, nandun po talaga ang lagi. Pagsubok, problema, minsan nawawala na ng patience, pagtsatsaga, lalo na kapag napakakabait ang mga bata. Guys, sa mga teachers, salamat. Ilang buwan na po akong hindi nakakaranas ng maingay sa loob ng classroom. Pero po naman nakakaranas din po ako ng ingay sa aking mga apo. Napakapalad po natin. Dahil dito po tayo pinatatatag. Kahit anong pagsubok, kayang-kaya po. Pagsubok ng mag-asawa, pagsubok sa church, pagsubok ng kaibigan, pagsubok sa paaralan, lahat ng aspeto ng buhay mo, kapag mayroong pagsubok, may problema suliranin. Sabi po ng Lord, magpakatatag kayo at patuloy na lumago sa pagkilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalataya, itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat. So hindi po lahat ng oras na sasabihin mo, Lord, ayoko na, hindi ko na kaya. Kayang-kaya niyo po yun, kayang-kaya po natin yun kapag lagi ka pong umasa sa Panginoon. And lastly po, serve others. Para po makompleto mo yung paglinang ng iyong pananampalataya. Serve others. Manilbihan po tayo. Paggamit mo yung buhay mo sa makabuluhang kapamaraanan. Sabi po sa Galatia chapter 5, verse 13 and 14, sabi po sa 13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Ayan, February pa naman ngayon, di ba po, araw na po ng mga puso. Kapag po talaga ang pag-ibig, ang maranasan mo, totoong pag-ibig, totoong love, kahit anong problema suliranin sa mag-asawa, sa lahat ng bagay, kayang-kaya mo pong malusutan. Serve others. Huwag mo lang isipin yung sarili mo, okay lang. Ang sarili ko lang ang mamahalin. Bahala na sila. No. Kapag tunay, gusto mong malinang ang iyong pananampalataya, manilbihan ka ng iba. Pairalin mo yung tunay na pag-ibig. Sabi po sa verse 14, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kasi kailangan po dito, sabi po dito, may nabanggit po sa verse 13 ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. So napakahirap po noon na masusunod lang yung hilig natin ng ating laman. So paano po tayo makakapaglingkod sa ating kapwa? Kung mismo yung laman mo lang, inaisip mo lang, bahala kayo, sarili ko lang to. Pero sabi sa verse 14, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Quote and quote, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. So minsan naisip po natin,
Bakit kailangan kong umibig? Yung sarili ko nga, may problema nga ako. Minsan narinig ko pa dyan ang iba, bakit ako, pag iba na nababahaginan ko, na-a-advisean ko, pero bakit yung sarili ko ay hindi ko kayang masolusyonan? Kailangan po natin mag-stay connected ka lang sa Lord. Ask wisdom, ask knowledge, ask understanding to the Lord, lalo na yung kalakasan. Kasi para ito, para maibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kasi kung gaano mo iniibig mo yung sarili mo, ganun din yung sa kapwa mo. Kaya nga po, kailangan talaga natin ang mga kapatid, mga kaibigan na yung buhay po natin, buhay na patotoo sa iba. Bilang kang Kristiyano na nakakilala, may pananampalataya sa Diyos, ibahagi mo, ipagbunyi mo sa buong mundo na ikaw ay mananampalataya, na ikaw ay may totoong pag-ibig sa kapwa. Ako po, prayer ko pa po yun kasi hindi po lahat ng family ko ay nasa pananambahan. Di lahat ng pamilya ko ay wala pa sa Panginoon. Pero, I am so thankful because on the first day na naging Kristiyano ako, prayer ko po yun. Sabi ko, Lord, hindi ko man sila maabot ng salita ng Panginoon. Magpadala ka ng mga minsahero, ng mga pastors, leader ng church para sila ay mabahaginan ng salita ng Diyos. Ang Diyos ay tapat. Nagpadala po siya ng mga pastors sa aming barangay para po yung iba ko pong mga kapatid sa laman, sila ay tunay na nakakilala sa Panginoon. As well, sa ganun po na sistema, yung mga kaibigan ko, nagpapasalamat na lang ako na sila din ay kagaya ko na naglilingkod sa Panginoon. Kapag mahal mo talaga yung kapwa mo, di mo siya iibigin sa kanyang ginagawa. Kung mahal mo talagang kapwa mo, pagsabihan mo siya kung meron siyang nagagawa na hindi maganda sa paningin ng Diyos, sawatain mo po. Sapagkat yun po yung process, yun po yung paglinang para po mapaglingkuran ng iba. At dito po yung masasabi nyo sa pangungusap na ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. Kung mahal po natin ang ating kapwa, ating mga mahal sa buhay, share the word, share the gospel, para marami din pong makakilala. Huwag po kayo magsawa. Pero ito po yung tanong, paano po tayo makakapagbahagi ng salita ng Diyos kung hindi po tayo babad, kung hindi din po tayo nagbabasa, kung wala po sa atin, paano po tayo makakapag-pray ng ating ibang kapwa kung ikaw mismo ay walang prayer time sa iyong sarili? Paano mo mapagsasabi na mahal ka ng Panginoon kung yung sarili mo mismo sasabihin mo, Lord, may pag-asa pa ba ako? Pero ito po yun. Laging sinasabi natin, kapag kailangan linangin mo yung pananampalataya mo sa Panginoon, i-cultivate mo, kailangan una, you stay connected to the Lord. Stay connected in prayer. Kumapit ka sa Panginoon. Huwag kang bibitaw. Pero minsan sabi natin, Lord, tao lamang kami, nakakabitaw kami. Pero Panginoon, kung kami man ay makabitaw, hold us, Lord. Huwag mong hayaan, Panginoon, na mabitawan mo po kami. Kung kami man ay makabitaw, kami po palagi niyo pong panghawakan para lagi po tayong stay connected sa ating Panginoon. Ganun din po, practice patience para malinang ang ating pananampalataya. Huwag mong hayaan na mawala yung iyong pagtsatsaga. Kailangan pa rin. Kung kailangan mong balik-balikan yung Bible study mo, kung kailangan mong pursigihin yung kaibigan mo na naliligaw ang landas, nawawala sa sirkulasyon ng pananampalataya, lagi mo siyang bahaginan na mahal ka ng Panginoon. Sa may sakit kiramdaman, balik-balikan mo rin na ang Diyos ay, Jesus is healer talaga. Ang Diyos ay dakilang manggagamot. Sabi dito, magalak tayo lagi sa ating pag-asa. Next po, patuloy po tayo sa ating pananampalataya. Huwag mong hayaan na yung pananampalataya mo ay ma-over ng fear. Kailangan yung faith mo ay ma-over ang fear. Kailangan mong taglayin ang pananampalataya mo
Nung mawala ang takot, lagi mo na lang iisipin, Lord, ikaw lagi sa buhay ko. Yung takot, wala yan. Yung takot sa dilim. Diba? Mga kabataan, mahilig manood ng horror movie pero pagdating sa dilim ay natatakot. Sabi pa po dito, root yourself in truth. Manatili ka sa katotohanan. Magpakatatag ka. Magpakatibay. Huwag mong hayaan na mawala ka sa sirkulasyon ng pananambahan. At lagi ka magpasalamat sa Diyos. Ano man ang circumstance ng iyong buhay, nasa kabingit ka man ng problema, suliranin, ipagpasalamat mo pa rin yan. Dahil darating ang oras at panahon, makakamtan mo ang tagumpay. And lastly, serve others. Napakaganda ng 5 puntos na iyon kung sa buhay mo na kailangan mong linangin, i-cultivate para maranasan mo talaga yung tunay na biyaya ng pananampalataya. Sa oras pong ito, nais ko pong manalangin sa aking pagtatapos. Ama, muli po o Diyos, ako po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat sa iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa opportunity na narito po ako, Panginoon, sa radio station upang magbahagi ng iyong banal na salita, O God. Salamat, Panginoon, sa karunungan, sa kaalaman na ipinagalob niyo po sa akin. Alam ko po, Panginoon, na kung mayroon man, O Diyos, na nakarinig ng iyong salita, patuloy niyo po siyang pagpalain, ingatan. Ikaw pong magbasbas sa kanya ng tunay na pagmamahal, ng tunay na pananampalataya, tunay na pag-asa, Panginoon, sa kanyang buhay. Tulungan niyo po kami lagi, Panginoon. Katagpuin niyo po ang aming puso. Katagpuin niyo po ang aming buhay. Katagpuin niyo po, Panginoon, ang aming balintataw, ng aming kaisipan, na mayroon kaming kahinaan, mayroon kaming mga kapighatian. Subalit, Panginoon, kailangan po namin, Panginoon, na laging nakakonect sa iyo, O Diyos, upang sa gayon, anuman po ang ligalig, anuman ng liglig, ng kaaway, ay nananatili po kaming nakakabit sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami ang bawat isa po sa amin. Katagpuin niyo po pa rin po, Panginoon, ang aming pangangailangan sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Material na bagay, sa pinansyal, sa aming mentalidad, sa emosyon, Panginoon, lalo higit sa lahat sa aming spiritual na buhay. Lord, maraming pong salamat sa pagkakataon lagi na nagbabahagi po kami ng iyong banal na salita. Mapalansangan, mapa-radio station, mapa-church, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga opportunity na to. Alam po namin, O Diyos, na may gagawin at gagawin ka, Panginoon, upang pagtagumpayin niyo po, Panginoon, ang iyong mga lingkod. Hindi pa po kami nawawala ng pag-asa, Panginoon. Darating ang oras at panahon na mas marami pang makakarinig ng iyong mabuting balita, makakaunawa deeply, Lord, sa iyong banal na salita. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito. Patuloy niyo pong, Panginoon, pagpalain ang radio station na ito, Panginoon. Ikaw po ang magpala sa iyong mga lingkod, Ama, sa bawat naka-assign, Panginoon, ng mga pastors to share your word, Father God. Ikaw po patuloy na magpala sa kanila. Even, Panginoon, this radio station, Dr. J, the family, Lord God, sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa. Salamat, pagpalain niyo po sila, Panginoon, higit pa sa kanilang inaasahan. Salamat sa kanilang buhay, na sila po, Panginoon, ay ginagamit niyo pong instrumento para, Panginoon, sa paglilinang, O God, ng pananampalataya, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Ingatan niyo po ang bawat isa, maging sa aming pagtulog, O Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang laman ng aming panaginip. At sa araw ng bukas, Ama, taglay po namin ang pagpapala na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Maasa po kami, Ama, na ikaw po ang aming tagapagtanggol ng aming buhay. Ito po, Panginoon, ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Thank you for tuning in the daily radio devotion on Big 101.5 FM. The words we've shared tonight continue to resonate in your hearts and minds. Join us again for another uplifting edition of the daily radio devotion as we strive to grow in faith and understanding. Until next time, may God peace and blessing with you.
Thank you so much.